Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na tayo with evidence. May masamang nangyari sa gobernador ng Cebu, mga kabibig. Yes po, mga kabibig. Ombudsman orders preventive suspension of Cebu Governor Gwen Garcia. Suspendido si Cebu Governor Gwen Garcia. The Office of the Ombudsman has ordered the preventive suspension of Cebu Governor Gwendolyn F. Garcia following an administrative complaint filed by Moises Garcia de Parini. The complaint accuses Garcia of grave abuse of authority, gross misconduct, serious dishonesty, gross negligence, and conduct prejudicial to the best interest of the service, violations under Republic Act number 6713. According to the complaint, Governor Garcia allegedly issued a special permit to the Shalom Construction Incorporated on May 14, 2024 without securing an environmental compliance certificate or a certificate of non-coverage from the Department of Environment and Natural Resources, nor holding any prior consultation with relevant government agencies. The case, docket as OMBCAAPR 250074, is now under further investigation by the Office of the Ombudsman. Naku po, suspended si Gwendolyn Garcia. Paano yan, kabibig? Malapit na ang eleksyon, tapos itong very negative news ay pwedeng mas lalong lugmok ang rating ni Governor Gwen Garcia. Paano yan? Ito 6 months pala. Governor Gwendolyn Garcia is hereby placed under preventive suspension without pay until the administrative adjudication on this case is terminated, but not exceed to 6 months, except when a delay in the disposition of the case is due to their fault, negligence, or petition in which the case is carried. The period of delay shall not be counted in computing the period of preventive suspension. Nako, 6 months. So for example, manalo si Gwendolyn Garcia sa Cebu this coming May, suspended pa rin siya until 6 months. Diba, kababig? Sabi ng ilang netizen, goodbye Capitol, Pam Baricuatro is waving. Good news, may race sila sobra kahambog. Hambugera daw si Gwendolyn Garcia, mga kabibig. Yun ang reaksyon ng mga tao. Parang yung iba natutuwa sa nangyari ni Governor Gwendolyn Garcia. Sabi dito ni Tio Moreno, nako po, kasalanan na naman ni Duterte ito. Iba ka talaga, Governor Gwen Garcia. Imagine, gumawa ka ng kasalanan, but now na nasuspend ka, kasalanan ni Digong? Hala, so kung di ka suspend, okay lang. Kasi nag-statement daw, nagbigay daw ng statement si Gwendolyn Garcia. I don't know kung sa kanya ba ito kabibig. So, i-share ko sa inyo ang statement ni Governor Gwen Garcia at babasahin natin. Bakit nasabi ni Tio Moreno na kasalanan ni Digong ito? Grabe naman. Si Digong nasa ICC, tapos kasalanan pa niya. Ito ang sabi. Official statement of Governor Gwendolyn F. Garcia on the preventive suspension order. Sabi dito, I would also like to clarify a few key facts. Number 1, the complainant, Moises Garcia de Parini, is the founder of the Duterte Riders team and is openly affiliated with partisan political group. So, katawa. So, kasalanan Duterte. Number 2, the suspension order was issued by Ombudsman Samuel Martires, a known Duterte appointee, and was released with barely 2 weeks before the election. Number 1, nakita nyo, may pangalang Duterte. Number 2, may pangalang ulit Duterte. The suspension is illegal as it violates sections 216 of the Omnibus Election Code, which explicitly states that
Any public official who suspends any elective provincial, city, municipal, or barangay officer without prior approval of the commission shall be guilty of an election offense. This applies during the official election period, which for the May 2025 election runs from January 12 to June 11, 2025, as of COMELEC Resolution number 10902. No COMELEC approval was secured prior to the issuance of this suspension. Number 4. The permit in question was issued only out of necessity to address a critical water shortage affecting Cebu City and 7 other LGUs. This was done in full coordination with DENR, EMB, and affected LGUs, and with a Sangguniang approval after the province was declared under a state of calamity. So ito yung official statement ni Governor Gwendolyn Garcia ng Cebu. Pero shock lang ako nung first niyang rason at pangalawang rason, it's all about Duterte. Yung mga tao connected ni Duterte. So bali, ang ibig sabihin ba ni Governor Gwendolyn Garcia na this is politically motivated? This is dahil kay Duterte. Si Duterte ang nagpa-suspended sa kanya. Mga tao ni Duterte ang nagplano para masuspenso siya. Mga tao ni Duterte ang siyang gumagawa ng hakbang para masuspended siya for 6 months? Yun ba ang gustong ipaabot ni Governor Gwendolyn Garcia? Yun mga kabibig, yun ang kanyang official statement, yun ang kanyang opinion hinggil sa issue na ito. At ito naman po ang ito naman po ang reaction ng mga netizen. Nako, Gwendolyn Garcia, si Digong na-detain sa The Hague, kasalanan pa rin niya. Totoo, parang laging may masisisi kesyo sa administrasyon ni Digong, accountability matters, Governor Gwen. Kung may mali, panindigan, hindi yung pasa-pasa ng blame. Sabi niya nga, Duterte pa rin ang kasalanan. Hayaan nyo na, talagang ganyan kapag feel niyang matatalo na siya. Pambari 4 is coming to the Capitol. No more justification. Obey the order. Oh. Pero may point naman si Governor Gwen Garcia na sa Omnibus Election Code Section 261 na any public official who suspends any elective provincial, city, municipal, or barangay officers ay magkaroon ng election offense. So si Martires daw, si Ombudsman Samuel Martires ang nagbigay ng suspension order. So posibleng si Ombudsman Samuel Martires ay posibleng magkaroon ng election offense. Hindi daw pwedeng magkaroon ng suspension sa mga tumatakbong politiko. Hayaan na natin si Gwen, malapit na kasi siyang hindi maging governor. Ito pa. Lagi na lang Duterte. Walang katapusang paninisin nyo. Ano ba na yan? Lahat na lang kinokonek kay Tatay Digong. Wala na silang ibang maisip na rason. Ito na. Natakdan ni Castro, perming si Digong ang naisayo. Ang gaba, dili magsaba. Sa korte ka na magpaliwanag. Iyak na naman si Gwen. Ramdam na niya ang karma. Uy, grabe naman kayo. Gwen Garcia, Poryagaba ni mga tauhana, blaming others of their own mistakes is a sign of immaturity and childish-like manner. Yan ang reaction ni Celia Poof. Pero lumalaban pa rin si Governor Gwen Garcia. I'm sure na mahanapan ito ng lusot or tawag dito. Kasi malapit ng eleksyon Ilang araw na lang, eleksyon na. Tapos ito talaga ang yayanig. Ito talaga ang haharapin ni Governor Gwen Garcia. Talaga maaapektuhan ang kanyang campaign. Maapektuhan ang posibleng reaction ng mga tao. This is a negative publicity actually, mga kabibig. Kasi pwedeng sabihin ng mga tao, ay, may suspension. So, sayang, may kasalanan. Wag na nating iboto. Baka marami pa siyang gagawin na kasalanan. Or pwede din, grabe ha. Grabe ang panggigipit nila kay Governor Gwen Garcia. Pero tingnan mo, lumalaban pa rin siya. Tingnan natin sa election kung ano ang mangyayari. Mananalo ba siya or matatalo? So, I don't know kung paano ito dadalhin ni Governor Gwen Garcia. Paano siya haharap? Paano siya titindig para lalaban kasi malapit ang eleksyon, posibleng maka-apekto ito or posibleng gagamitin niya ito para maraming maaawa sa kanya.
pang-awa effect, di ba? Or gagamitin niya para maging strong, para to stand up at to sabihin sa mga tao na hindi siya maapektuhan sa issue na ito. So ano ang iyong komento hinggil dito mga kapibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-uusapan. Grabe na nayanig ang Cebu Province, ang buong Cebu, na malapit ang eleksyon pero si Governor Gwen Garcia ay merong suspension, 6 months suspension, walang sahod. Kalerky naman. Nakaka-stress nga ito. Nakaka-stress talaga ito. Ikaw ba? Tumatakbo kang governor, tapos malaman mo may suspension ka. May yanig ka talaga. Problema ka talaga. Kasi it's either negative or positive feedback from the people that surrounds you or from the people from different provinces of Cebu. Posibleng masisira ang pangalan mo. Diba? Posibleng sabihin sa mga anti-Gwen Garcia, tama kami. Tama kami ha. Tingnan niyo si Gwen nga, suspended na. O yung mga pro-Gwen Garcia, lumalaban talaga. Lumalaban. And sabihin nila na kaya yan ng governor ng Cebu. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.